hindi masikip na MRT, mga bus ang takbuhan ng mga dumaraan sa EDSA kahit pa nga traffic. Pero posibleng maibsan daw ang problemang yan kapag ipinagbawal na sa EDSA ang mga out-of-line na provincial bus simula sa susunod na linggo. Mga bus nang ba talaga ang problema? Saksi si Marizo Mali. Hindi mga pasaherong nag-uunahang makasakay. Ang problema sa EDSA, sobrang dami raw ng bus na nag-uunahang makatabi at makapagsakay ng pasahero. 12,000 bus daw yan kada araw at kasamang nakikisiksik, mga kolorum o walang prangkisa at mga out of line o ang ruta ay hindi naman dapat umabot sa EDSA. Kabilang dyan ang may 1,000 bus na biyaheng probinsya. Yung mga units na yon is by way of tolerance lang sila nakakapunta sa Cubao, sa terminal nila sa Buendia. Pero simula sa linggo, hindi na padadaanin sa EDSA mga ito. Kabilang sa mga posibleng ipatupad ang paglimita sa mga provincial bus na walang prangkisang pang EDSA. Sa Monumento kung biyaheng norte at sa Market sa Bonifacio Global City kung biyaheng timog. Pag-uusapan din kung dapat maglagay ng temporary terminal. Makatulong para maibsan ang pagbabara sa mga lansangan nang hindi nasasakripisyo ang ginhawa ng mga pasahero. Yan daw ang pangunahing layunin kung bakit simula sa susunod na linggo ay mas maghihigpit pa ang ating mga otoridad sa paghuli ng mga out-of-line ng mga provincial bus. Mabawasan po natin yung congestion dahil yung mga nahuhuling kolorum out of line para mabawasan din ang polusyon sa ating lansangan dahil pag congestion, ganun talaga. Pangapat, para magkaroon na ng kaayusan. Pero kung sakali malamang mabawasan ang mga bus na bumabiyahe pa probinsya. Siyempre bilang pasahero, hassle yun for us kasi mag-stopover, madaming stopover, madaming sakay. Pero kung iyon yung makakabuti sa kakaluwag ng traffic dito sa EDSA, siguro dapat sundin natin. Mas lalong mahihirapan kami sa paghahanap buhay namin. Pero kung bigyan ng gobyerno ng maayos sa prangkisa ang mga bus operator, mas maganda. Ayon sa MMDA, sa pag-aaral daw ng DOTC at Japan International Cooperation Agency o JICA, sobra ng 60% ang mga bus kumpara sa mga commuter. Kaya kahit mabawasan, hindi raw mahihirapang sumakay ang mga commuter. Pag napatupad yan, mababawasan yung oversupply, mas mabilis yung travel speed. Yung mga pasahero naman makakasakay sa mga tamang bus na meron silang tamang insurance kung ano mangyari at hindi sila mag-aalinlangan na pahihintuin, pabababain at dahil out of line o kolor mahuhulihin. Pero sobra nga ba ang bus o kulang lang ang mga taong pinipiling mag-commute? Ang 12,000 bus kasing dumaraan sa EDSA kada araw, wala pa 1% ng kabuuang bilang ng mga sasakyan sa EDSA na aabot sa 200,000 araw-araw. Ibig bang sabihin mas marami ang mga pribadong sasakyan sa EDSA na mas kaunti ang naisasakay kumpara sa mga bus? Hindi kaya mas makakatulong sa traffic kung mga pribadong sasakyan ang bawasan? Sa huli nakasalalay pa rin sa gobyerno ang pag-aayos sa ating mass transportation para maengganyo ang mas marami na mag-commute. Sabi nga, ang kaunlaran ng isang bansa hindi masusukat sa dami ng pribadong sasakyan, kundi sa dami ng gumagamit ng mass transportation ito. Ako si Marizo Mali, ang inyong saksi.